Kapag tayo inuusig, lalong tumatabang. Lalong lumalakas. Lalong sumisigla. At lalong gumagwapo. Purihin natin ang Panginoon. Ito ang ibig ng ating Diyos. Huwag tayong susuko. Don't you ever give up, your miracle is on the way. Darating ang ating Jesus. Taglay ang gantimpalang naukol sa bawat isa sa inyong nakikipagpuyat sa gawaing ito. Taglay ang gantimpalang naukol sa bawat isa sa inyong nasasaktan sa mga pag-uusig na ginagawa sa atin ng mundo. Gantimpalang darating na ngayon. Gantimpalang tatanggapin nyo na ngayon. Gantimpalang tinanggap nyo na nga ngayon. Ito ang lugar! Ito ang lugar, ito ang lugar na gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo masaya, at purihin siya, at purihin siya. Ito ang lugar na gawa ng Diyos, tayo masaya, at purihin siya. Ito ang lugar na gawa ng Buhay! Ang hallelujah, si Jesus ay buhay, si Jesus ay... Ano si Jesus? Buhay! Tandaan nyo yan, brothers and sisters. We are God's inspired people. Narinig yun? Naintindihan niyo yung English ko? Witnesses or example of these inspired ways. In Acts chapter 19 verse 11, it says, God did extraordinary miracles through Paul. Handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Ang tanong ko, nung panahon ni San Pablo Apostol, ang ating Diyos ay gumawa ng mga kamangha-manghang bagay sa pamagitan ng mga panyulito at mga dilantar na nahipo o pinunas sa katawan ni San Pablo Apostol at pinadala doon sa may makaramdaman. Lahat ng may makaramdaman ay gumagaling. At lahat ng mga inalihan ng demonyo ay pinalalaya. Pinupunasan si San Pablo ng panyulito at mga dilantar. Ang tanong ko, si San Pablo ba ay naging kolto? Naging kulto ba San Pablo? Hindi po! Sapagkat ang ginawa ni San Pablo ay udyok ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, ang isang taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos ay hindi maring maging kulto. Amen? May palatandaan ang taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos. Ang unang palatandaan ng taong kinakasya ng Espiritu ng Diyos ay may kapayapaan sa isip at puso. Ano mang naririnig sa paligid, nakatutulog ng tahimik. Ano mang insulto ang sabihin sa sarili, hindi nasisiraan ng bait. Paratangan man magnanakaw, paratangan man pangit, hindi po siya nayayanig. Amen? Sapagkat sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Pangalawang palatandaan ng taong kinakasya ng Espiritu ng Panginoon ay hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Naiibig niya ang mga taong hindi kaibig-ibig. Naiibig niya ang kanyang mga taga-usig. Hindi siya ni minsan nagdarasal na kidlatan na ang kanilang taga-usig. Bagkos ang kanyang panalangin, pagdating ng panahon, ikaw na aming taga-usig ay makakasama namin sa gawaing ito. Purihin natin ang Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoon. And so brothers and sisters, what we are doing in this ministry are God's inspired ways.
mga gawang o joke ng Espiritu ng Panginoon. Ang Diyos natin na hindi nagbabago. Ang ginawa niya noon kay Pablo ay gagawin ngayon, gagawin bukas sa mga taong sa kanya ay mananalig at manampalataya. Amen? Lahat na ating dinadala at tinata sa pagtitipon at ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus, tatandaan nyo, iyan ay mahalaga sa tingin ng Diyos at sa tingin ng mga taong may pananalig na buo sa Diyos. Bagamat yan ay walang kwenta at katawa-tawa sa mata ng mga taga-mundo, subalit huwag ka sa pamagitan ng payong ang isang kapatid natin na hindi maibig-ibig na pauo ang niniligawan niya. Amen? Narinig niyo yung sulat na aking pinasa ng araw ng Martes? Minsan, isang kapatid natin nanliligaw at tinatanggihan. Siguro, ibang tingin sa kanya. Subalit, nung siya po ay tinanggihan na, nagbukas siya ng payong at nanalangin siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon, nabukas ang payong. Hindi siya nanalangin sa payong, sapagkat wala naman magagawa ang payong. Tandaan yan, walang magagawa ang payong. Subalit, kapag kumilos ang Panginoon, gagawa siya ng bagay na kahanga-hanga sa pamamagitan ng inyong payong. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lakasan nyo. So ang wika niya sa kanyang patotoo, nagbukas siya ng payong at ang wika niya, Panginoon, udyukan mo rin ang aking nilagawan magbukas ng payong. Kapag siya nagbukas ng payong, palatandaang narinig mo ang aking panalangin. Brothers and sisters, kapag ang isang tao ang makasama nyo, nakasama ang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng Diyos. Kapag kayo ay nakinig ng mabuting balita sa taong sinasamahan ng Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng Diyos. Subalit ganun pa man, si Jacob ay naglingkod lang sa kanyang biyanan, walang upa. Kaya sabi ng biyanan niya, huwag kang mag-alala, huwag ka na munang umalis. Uupahan na kita. Ang sabi ni Jacob, hindi ko kailangan ng upa. Kung ibig mo niya, susunod ka sa aking pagkasundo sa iyo, wika niya, ganito ang ating gagawin. Pipiliin ko niya yung kambing na may batik. Ihiwalay natin sa walang batik-batik. Lahat na ipanganganak na may batik-batik, akin. Yung lahat niyang walang batik, malinis, sa'yo. Ang sabi ni Laban, call. Ay sabi ni Laban kay Jacob, payag ako. So, ang ginawa ni Laban na mandaraya, pagkatapos mag-usap, nagpautos na doon sa kanilang pastulan at pinakuha niya, ipinatago niya, ihiniwalay niya yung mga inahin at barakong batik-batik. Kinuhanan niya, inilayo niya sa napakalayong lugar, 3 days ang travel. Hindi alam ni Jacob. Kaya nang makita ni Jacob, naiwan doon, hindi mga batik-batik. Ang naiwan doon, yung walang batik. Ang usapan nila, ang mga ipanganganak na batik-batik ang siyang mapupunta sa kanya. Paano ngayon magiging batik-batik ang mga anak ng malilinis na kambing at tupa? Subalit hindi po nabagabag si Jacob. Hindi nakipag-away si Jacob. Hindi sumagot si Jacob sa kanyang biyanan na si Laban. Hindi niya pinaratangan si Laban na mandaraya, na magnanakaw. Bagkus tinanggap niyang naiwan sa kanya yung mga bisiro at mga inahin, yung mga barako at mga inahin na walang batik. Subalit sapagkat si Jacob ay sinasamahan ng Diyos, ano ang ginawa? Inudyukan si Jacob na kumuha ng mga sanga ng kahoy at pinabalatan ang ibang parte upang magbukhang batik-batik ang mga sanga ng kahoy. At ang mga sangang kahoy na yan may batik-batik ay pinatayo po doon sa painuman ng mga hayop. At kapag dumarating na po yung pag-aasawahan ng mga hayop na malalakas,
yung matataba at malulusog. Saka nilalagay ni Jacob doon sa painuman yung mga kahoy na kanya, mga sanga ng kahoy na may batik-batik. At habang umiinom, ang mga inahin na tupa nakatingin doon sa batik-batik na sanga ng kahoy na paglilihan yung mga sanga na batik-batik. Pagbuntis at paganak, nagulat si Laban. Bawat inaanak ng tupa ni Jacob, puro batik-batik. Pagbuntis at paganak, nagulat si Laban. Bawat inaanak ng tupa ni Jacob, puro batik-batik. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Di ba katawa-tawa yun? Paano naman malalaman ng mga hayop na yung punong yun ay sinadyang nilagay doon ni Jacob at titingnan na may batik-batik? Bakit itinataon yun? Sapagkat maging hayop sumusunod sa kalooban ng Diyos. Narinig niyo yun? Maging bato ay mapag-aawit ng Panginoon. Maging mga bato, kung wala na magpopori sa kanyang tao, magpopori sa Diyos. Amen? So yumaman si Jacob, naghirap si Laban. Nagtaka ngayon si Laban, paano nangyayari yun? So bandang huli, binalaka ng patayin si Jacob ng kanyang biyanan. Subalit, sapagkat si Jacob ay sinasamahan ng Diyos at laging sumusunod sa kalooban ng Diyos, isang gabi kinausap ng wika niya, Jacob, mag-alsa balutan ka na. Dalhin mo ang dalawa mong asawa at mga anak at lahat ng iyong mga ari-arian, mga kawan. Kaya isang gabi, tumakas na si Jacob, gadala ang kanyang mga anak, asawa at ang mga kawan. Nagalit sa atin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So kinabukasan, hinabol pa rin ni Laban si Jacob. Subalit nang abutan niya si Jacob at ang wika ni Laban kay Jacob, huwag ka nang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ako'y kinausap kagabi ng iyon Diyos. Wika niya, sana kung nagpaalam ka sa akin, hindi lang yan yung madadala. Nagyabang pa, no? Ganyan ang tao. So, walit brothers and sisters, yung tatandaan nyo, kung tayo po ay mananatiling tapat sa ating Diyos, sa gitna ng mga pagsubok, ipakikita sa atin ang Panginoon, His God's inspired ways. Purihin ang Diyos! Purihin si Jesus! Purihin ang Espiritu Santo! Isigaw nyo, kolto! Sigaw nyo, kolto! Kolto! Ulitin nyo. Kolto! Serve the Lord! Serve the Lord! Ayan. Pag kayo, kinantyawan, sabi mga kolto, sabi nyo, totoo yan. I am called to serve the Lord. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Noon, pinaratangan si Brother Mike na magnanakaw, inamin ko, totoo ako'y magnanakaw. Ninanakaw ko ang mga kaluluwa na tinago ni Diablo. Na kinulong ng Diablo. Amen? Hindi ba dati kayo'y nasa kulungan ng Diablo? Subalit, dahil sa pamamaraan ng Diyos, because of His inspired ways, tayong lahat ay pinalaya ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin si Jesus. Amen? Brothers and sisters, taas ang kamay nyo. Mag-aalas 20 na. Alam kong kayo inaantok na. Nakita ko may humihigab na dyan eh. Alam nyo, hindi tayo nakakatago sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Gusto nyong mawala ang antok nyo? Okay, pakinggan nyo. Taas ang kamay nyo. Pakinggan nyo kung ano dapat nating gawin kapag dumarating ang pang-iinsulto sa atin. Ayon sa Lucas, Kabanatang 9, talatang 22 hanggang 23. Sinabi ng Panginoong Hesukristo ang ganito, mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuutan. Ipinagtatabuyan at inaalamura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman.
Magalak kayo at lumokso sa tuwa kung ito'y mangyari. Magalak kayo at lumokso sa tuwa. Magalak kayo at lumokso sa tuwa. Magalak kayo at lumokso sa tuwa kapag ito'y nangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen? Tasa kamay niya. Alam niyo, yun lahat na lumokso sa tuwa, lahat na pre-request nyo, answered. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Gaano mang kahirap yun, tsak yun! Amen? Kaya yung hindi pa nakalokso, lumokso na. Hallelujah. Okay, pakinggan nyo ito, pakinggan nyo. Tahimik kayo, maganda ito eh. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kay kinapuputan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumokso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Narinig niyo yun? Malaki ang inyong gantimpala sa langit. Amen. Kaya kapag dumarating ang insulto at pang-uusig sa atin, lumukso tayo sa galak at tuwa, sapagkat malaki ang darating na gantimpala natin na galing sa langit. Amen. Laging sasabihin natin, this is the day that the Lord has made. Yes, yes. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw. Ito ang oras. Ito ang lugar. Ang hallelujah, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay... Ano si Jesus? Buhay! Ingatan pa nila. Purihin ang Diyos. Okay. Lagay ang kamay sa dibdib nyo. Makinig po kayo at ako'y may pagbibilin sa inyo. Nakarating sa aking balita noong nakaraang linggo, o nakaraang araw, nang lumabas ang mga usap-usapan laban sa atin, may isang simbahan daw dyan sa bandang Bulacan, na kung saan pinatayo ng pari ang lahat ng mga taga-El Shaddai. At marami naman tumayo. At ito ang sinabi ng pari. Sa mundong ito niya, tatlong paraan lang
ang yumaman ng tao. Una, ikaw niya ay maging drug lord. Pangalawa niya, ikaw ay maging smuggling lord. At pangatlo niya, gumaya ka kay Bilarde, nag-praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. So, pinagtawanan yung ating mga kapatid ng iba doon. Ibig sabihin na insulto sila. Lumabas sila na may sama ng loob. Kapatid, hindi nyo dapat ginawa yun. Dapat mga lumokso kayo sa tuwa at galak. Amen? Sapagkat wala pang hinamak sa harapan ng loob ng Santa Mesa, kundi ang mga anak ni El Shaddai lamang. Masakit, Kuya Eddie. Subalit, masakit man, may gantimpala naman naghihintay sa atin sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, kapag ginawa sa inyo yun, huwag kayo magalit. Lumundag kayo sa mata, mag-praise the Lord kayo talaga. Amen? Sapagkat totoong ang lahat na nagpopuri sa Panginoon ay pagyayamanin ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So mapalad tayo kapag dahil sa anak ng tao, dahil sa mabuting balita ng Diyos, tayo'y kinapuputan, inaalimura at pinagtatabuyan. Huwag tayong magagalit. Huwag tayong malulungkot. Bakit nyo paapektuhan ang buhay nyo dahil sinasabi ng iba? Bakit natin papamangitin ang ating mukha dahil sa sinasabi ng iba? Amen? Alam nyo, ang turing ko dyan sa mga ginagawa nila, mabuting balita pa rin. Mabuting balita pa rin. Amen? Alam nyo kung bakit? Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, baka lumaki na ang ulo ni Brother Mike. Pero dahil sa kanila, paliit ng paliit ang ulo ni Brother Mike. Palaking-palaki naman ang puso ni Brother Mike. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. Nako, tuwan-tuwa yung natabihan na nililigawan. Hallelujah. Tanggapin mo ng totoo ang sinasabing yan. Amen? I love you. Yan ang mga anak na pinagpala at pinasigla at pinalakas ng Diyos. Laging nagmamahalan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan. Magalak kayo at lumokso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga nununo sa mga propeta nung una. Biro nyo yan. Tatandaan nyo yung mabuting balita kay Bishop Ted Bacani kanina. Tayong lahat at tinawag at sinusugo. Amen? At dilan yun, tandaan nyo ito. Kaya huwag kayong magagalit sa ating kaparian at mga obispo naman sabihin nila. Dapat pa nga tayo magpasalamat sapagkat napapansin tayo nila. Amen? At yan nga ang aking laging dalangin na tayo ay pansinin upang tulungan tayo sa gawain ito. Sapagkat sadyang ito nga ang kanilang gawain. Tinawag lang tayo upang tumulong sa iglesia. Amen? Upang muling pasiglahin ang ating Santa Iglesia. Upang muling pag-alabin ang ating pananampalataya sa Iglesia Katolika. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Basta makinig tayo sa mga namiminuno sa atin sapagkat may mensahe ang Diyos diyan. Pangalawa, kapag dumarating ang matinding pag-usig dahil sa ating mga inspired ways, sabi niyo inspired ways? Lakasan niyo. Ibig sabihin, magtataka ang kapitbahay niyo sapagkat yung dati niyo nagagawa niyo ngayon. Sapagkat uudyukan kayo ng Espiritu ng Panginoon at bibigyan kayo ng lakas upang masagawa niyo yan.
Noong una, nahihiya tayo, no? Nahihiya. Pero ngayon, hindi na. Mga walang hiya na tayo. Pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa ngalan ni Jesus. Amen. Upang makita sa ating mga mukha ang katotohanan ng buhay si Jesus. Narinig niyo yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa, kapag dumarating ang matinding pag-osig, pakinggan niyo sinabi San Pablo Apostol, Kabanatang 2, talatang 12-16, si San Pablo Apostol, ang daming dinaanan noon. Alam mo, tayo hindi pa hinagupit. San Pablo Apostol, hinagupit na, binato pa. Ikinulong pa. Kinadinahan pa. So balit sabi ni San Pablo, nung siya po'y nasa bilangguan ng Pilipos at nakakadina, ang wika niya sa kanyang makasamahan, kinadinahan man si Pablo, ang salita ng Diyos ay hindi maaring kadinahan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Busalan man ang bibig ni Brother Mike, ang salita ng Diyos ay hindi maaring busalan. Amen? Naniniwala ba kayo na sa pamagitan ng broadcast na ito sa impila ng DWX, alam nyo ba, ang ating DWX ay naririg na pala sa China at Hong Kong? Totoo yan. Ang mabuting balita sa maliit na himpilang pinagpala ay nakararating sa China at Hong Kong. Naririnig ang ating ginagawa dito. Naririnig ang mabuting balita sa mga dakong daibig abutin ng ating Panginoon. Amen? Sino ang ibig sa inyong suguin ng Panginoon sa ibang bansa? Totoo? Okay, taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. As I said, these are God's inspired ways. If you are not going to doubt, but you are going to believe, when 2 or 3 agree on earth and their prayer, God will answer. Gusto nyo makarating sa ibang bansa? Upang maghatid ng mabuting balita? Siguruhin nyo lang yan. Okay, tumingala kayo. Isipin nyo ang bansa na gusto nyo puntahan. Bibilang ako ng 3, isisigaw na malakas ang bansang yan. Pag-isip muna kayo, huwag kayo magdalawang isip. Isipin nyo kung saan. Baka maisigaw nyo yan. Baka maisigaw nyo Iraq. O baka maisigaw nyo sa, ano ba yung may gulod yan sa Indonesia? Sa East-Timor. Sa bagay, magandang mission yun doon. O kritasan dalawang kamay, tingala kayo. Bibilang ko ng 3 sa 3 bilang, isis ko yung malakas ang pangalan ng bansa at sasabayan nyo ng 3 talon. Yung pinakamataas na talon. Pagkatapos niyan, sa 1 linggo, pumunta na kayo sa embassy ng bansang yon. Dalhin nyo ang passport nyo. At sabihin nyo, pupunta ko sa bansa nyo. Pag sinabi niya, sino nag-utos sa inyo? Sabihin nyo, si El Shaddai. Amen? Maniwala kayo, hihipuin ni El Shaddai ang konsol na yan. Amen? O tingala. 1, 2, 3. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sino sa inyo naniniwalang makakarating doon? Okay, sabi mo sa katabi mo. Sister, brother. Sagot ko. Ang hapunan mo ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Iyan ang wala sila, no? Purihin natin ang Panginoon. Alam niyo na ba? Kapag tayo inuusig, lalong tumatabang. Lalong lumalakas. Lalong sumisigla. At lalong gumagwapo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ito ang ibig ng ating Diyos. Huwag tayong susuko. Don't you ever give up, your miracle is on the way. Amen? Ba dyan, ang marinig na kulto si Brother Mike, hindi dumalo. Hallelujah. Pero nakikinig naman sa radyo. Hallelujah.
Sister, sa isang Sabado, pumunta ka dito. May 2 regalo sa inyong Panginoon. Pangalawa, na dapat natin gawin kapag dumarating ang pag-uusig. Sabi ni San Pablo, Pilipos Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 16. Kaya nga mga minamahal, higit na maging masunuring kayo ngayon, kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kanyang kalooban. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, hiyain man tayo, pagbantaan man tayo, anuman ang kanilang balakin sa atin, walang maring makapipigil sa atin, sapagkat sumasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon na tawagin ang mga naliligaw ng landas. Akayin silang muli patungo sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng ating Santa Iglesia Katolika. The so-called separated brethren of the church is going to come back. Is going to come back. Brothers and sisters, believe it or not, there is a revival in the church today. There is a great revival in this nation today. There is a great revival in the church all over the world today. Christ is coming very soon with His reward in His hands. Ang ating Panginoong Kristo ay muling darating at ang lahat na sa Kanya ay nag-aabang, naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Aabutan ng kanilang gantimpala. Amen! Ang pagbabalik! Kami nananabik sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah! Nananabik sa iyong pagbabalik. Pagmamahali mo, dalangin ba kami? Na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik ligay. Kami nananabik Sa iyong pagbabalik. sa iyong pagbabalik. Pagmamahali mo, dalangin ba kami? Na ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik ligay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ang buhay ko, ito'y kailangan mo. Layang kalusugan. Kailan ka rin Lord, kayang sila. Kaloob mo ang sarap. Sa iyo kayo'y ibalikan. Tagumpay! Kami nananabik Kami nananabik sa iyong pagbabalik. sa iyong pagbabalik. Paghahari mo, Ang kahari mo, dalangin ba kami? ikaw ay makapili Ikaw ay makapiling sa bawat sandali. sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik ligay. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang Ikaw ay sambahin. ikaw ay sambahin. Salita mo'y ay tatanggalin. Sa puso't kalooban, Sa puso't laging kalooban, ingatan. laging ingatan. Aawitan ka ngayon at Amen. Tayo po lahat. Kami nananabik Kami nananabik sa iyong pagbabalik. sa iyong pagbabalik. Paghahari mo, Dalangin ba kami? ikaw ay makapili Ikaw ay makapiling sa bawat sandali. Biyaya mong hatid, siksik ligay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito'y ilang mo. Kalagay ang kalusugan, sa loob mo ng Shaddai. Sa iyo ngayon ibalik ang Tagumpay! Taas sa mga kamay, kami palakpak sa Panginoon. sa
iyong pagmamahal. Paghahari mo, Dalangin na ikaw ay makapiling bawat manapit sa bawat sandali. sa bawat sandali. Biyaya mo siksik-libing. Biyaya mong ating siksik-libing. Biyaya mo siksik-libing. Biyaya mong ating siksik-libing. Biyaya mo Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tasin yung kamay. Sabihin nyo, I'm glad to be part of God's inspired people. Totoo? Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, remember this. The Bible says in Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Knowledge means revelation knowledge. Knowledge referred to here means inspired ways. Odyok. Pamamaraang odyok ng Espiritu ng Panginoon. At idadalangin kong matutuhan nyo at marinig nyo ang mga odyok ng Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. Sapagkat ito ang ating kailangan sa araw-araw. He who has the Spirit of Christ lives according to the leading of the Spirit of Christ. Ang lahat na taong kasi ni Kristo at ginagabayan, sinasama ng Espiritu ni Kristo ay namumuhay ayon sa odyok ng Espiritu ni Kristo. One secret na ituturo ko sa inyo. Laban sa mga pagsubok, laban sa mga pag-uusig, laban sa mga pandalait, ito po ang inyong gagawin. Kapag may nangyayaring ganon, the first step you should do is be quiet and be still. Be quiet and be still. Nang lumabas po ang balita tungkol sa inyong punong lingkod, ako po ay nasa Hong Kong. Dumating sa akin ang Xerox, ang fax ng mga dyaryo. The first thing I did is to be quiet. Ang daming periodistang gustong kumausap sa akin sa Hong Kong. May mga tumatawag pang television at radyo. Subalit ang wika ko sa aking makasamahan, tell them to forgive me. I will not talk at this time hanggat ako ay makarating sa ating bansa. So for 3 days and 3 nights, I kept quiet. And for 2 nights, my wife cannot sleep. At ang wika niya sa akin, Brother Mike, panahon na para ikaw ay tumigil. Ako ay answered prayer na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kinulayan niya ang dyaryo at nasusulat doon sa dyaryo. Ang wika doon sa dyaryo, hindi mga tupa ni Bilarde yan, tupa yan ng simbahan. At ang sabi sa akin ni Sister Belen, kita mo yan? Kita mo yan? Ikaw babae nagbubulag-bulagan. Hanggang kailan tayo tatahimik? 15 taon na tayo ginugulo dahil sa pinasukang mong ito. Hanggang kailan tayo tatahimik? Di ko kumikibo, tahimik na ako. Hallelujah. Nung ako'y hindi na kumikibo, tumahimik din siya. Kinabukasan, kinausap ko siya at nakangiti na. Ang sabi ko sa kanya, totoo yan. Hindi natin tupa yan. Hindi tupa ng simbahan yan. Tupa ni Kristo Jesus, nating Panginoon, tayong lahat. We are the flock of the Good Shepherd, who is Christ. Amen? Subalit, may inutusan din ng Panginoon na maging little shepherds. At iyan ating mga obispo at mga kaparian. Dapat din sila'y ating pakinggan kapag sila'y nangungusap. So ang wika sa akin ni Sister Ben, ibibigay mo na sila sa kanila. Kako hindi naman sa akin yan, paano ko pamimigay yan? Ang ipinamimigay ko yung sa akin. Sila hindi sa akin. They are God's
inspired people. Amen? Ang sabi ni Sister Belen, misteryosong tao ka nga. Hindi kita maintindihan hanggang ngayon. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Darating ang Panginoon. Taglay niya ang gantimpalang na uukol sa iyo at para sa akin. Darating ang ating Jesus. Taglay ang gantimpalang naukol sa bawat isa sa inyong nakikipagpuyat sa gawaing ito. Taglay ang gantimpalang naukol sa bawat isa sa inyong nasasaktan sa mga pag-uusig na ginagawa sa atin ng mundo. Gantimpalang darating na ngayon. Gantimpalang tatanggapin nyo na ngayon. Gantimpalang tinanggap nyo na nga ngayon. Tatandaan nyo, sa mundo ay mayroon dalawang balita, masama at mabuti. Sa Ebanghilyong ating tinunghayan, hindi mapaniwalaan ang mabuti. Ang sabi ng mga Parsiyo, ang sabi ng tao, di ba yung bulag yan? Ang sabi naman, yun na nga. Ang sabi naman, hindi, kamukha lang. Kita nyo? Di maniwala? Di ba? Narinig nyo yun? Pag mabuting balita, hindi nyo maririnig sa dyaryo yan. Maririnig sa dyaryo. Maririnig nyo ba sa dyaryo yan? At hindi nyo mababasa sa radyo yan. O television. Amen. Subalit kapag masamang balita, nako, kalat agad yan. Pag masamang balita, paniwala agad yan. Diba? Pero yung mabuting balita, gusto nyong ng kwento? Di pa kayo naantok? Okay, ito na lang kukwento ko sa inyo. Totoo ito. Huwag kayong uupo. Purihin natin ang Panginoon. Anong klaseng God's-inspired people yan? Amen? Ngayon pala ako nagsisimula, ano? Noong tayo po ay nasa pangatlong taon pa lang, pang-apat, nasa Folk Arts Theater tayo. Doon talaga maraming himalat kababalaghan na ginawa ang Panginoon. Kung nasaksihan nyo yun. Talagang mga lumpo na halos hindi na makalakad, talagang tumatalon at umaakyat sa entablado. Mayroon ako isang supplier dyan sa aking subdivision sa Moonwalk noon. Ayan. Yan, Moonwalk na yan. Magyayabang na ako. Aking pong subdivision yan. Ang Bricktown dyan sa Paranaque, subdivision ko po yan. Multinational Village, subdivision ko po yan. Diyan nakabaon ang aking yaman eh. Kaya nagtataka kung saan ang gagaling ang yaman natin eh. Ano? Anyway, pakinggan yung yabang kong ito. Mayroon ako isang supplier ng construction materials na hindi ko nababayaran. Nakabalita nung ginagawa ng Panginoon dito, sabi niya, ano? Mike Velarde? Naghihimala doon sa harapan niya ang Diyos? Imposible. Swindler yan eh. Paano niya kakasiyahan ng Diyos yan? Swindler yan eh. Pati ako hanggang hindi babayaran ng utang niya sa akin sa materialis eh. So sabi nakausap, baka iba naman niyang Velarde yung sinasabi mo. Hindi, baka yan, pag yan yung may-ari na ng Moonwalk, yun na ngayon. Sabi naman ng kausap, sumama ka na lang niya sa akin sa araw ng linggo pa tayo ngayon. Sumama naman daw siya pag usyoso. Tinan ko nga niya kung ito. Di, pumasok siya alas 3 ng hapon, ako naman ay pumasok ng mga alas 7 ng gabi. Nainip na siya. Pero doon siya umupo sa harapang katabi ng mga lumpo. Ang tinabihan niya yung butot balat na lang. Ayan. Inimbestigahan niya. Sabi niya, ikaw ba talaga ay lumpo? Ilang taon ka lang lumpo? 10 taon. Yun ang tinabihan niya. Ang sabi na sa sarili niya, pag ito ang pinatayo at lumakad, Diyos ko po, patawarin mo ko. Hallelujah. Ito na, matagal na, hindi pa ko lumalabas. Sabi, tagal naman yan. Na mag-bless the Lord na. Kaya sa dahil, lumabas na ako. Paglabas ko, nakita ko sa stage, ito nga. Ito nga yung swindler. Sabi niya, paano naman niya napaniwala itong daming taong ito dito? Ang daming masuswindle nito.
Sabi niya, reto na kamo. Pero tinandaan niya yung katabi niya. Nagtayuan na lahat. Yung katabi niya lumpo, hindi pa tumatayo. Ayan, sabi niya, pag ito ang tumayo, Diyos ko, patawarin mo ko. Sabi niya, ito na kamo. Noon talaga ang Panginoon iba kong kumilos. Kapag may taong naghahanap ng katotohanan, ipakikita ng Diyos. Amen. Ito na kamo, nung magsimula na akong mangusap, magpahayag ng mabuting balita at bumuhos ang kapangyarihang Espiritu ng Panginoon, ang katabi ng aking taga-osig na lumpo na hindi makatayo 10 taong biglang tumayo at tumalon. Biglang tumayo at tumalon. Amen? At tinitingnan niya, sabi niya, nananaginip ba ako? At pagkatapos umakyat pa sa stage, pinaakyat ko pa sa stage, ang sipag-sipag ko pa noon. Pinapatungan ko si lahat ng kamay. Alam mo, umiyak daw siya kasi kinabukasan Lunes nandun sa akin tanggapan, humingi ng tawad. Sabi niya, Mr. Velarde, 2 bagay, kilala ko ang taong kapatid ko sa Panginoon, brother ang tawag. Yung taga-osig, Mr. Amen? Kaya pag tawag yan, Mr. Velarde, taga-osig yan. Pag ang tawag sa atin, brother, brother natin yan. Pag tinawag tayong brother, makakasama natin yan sa karyaan ni Yahweh El Shaddai. Amen? At ang sabi niya sa akin, Mr. Velarde, ikaw nga ba talaga yung may-ari ng manok? Ako nga. Natatandaan mo niya, may utang ka sa akin? Kako, bakit? Di pa kita nabayaran. Hindi pa niya. Malaki ang utang mo sa akin. Maraming tao doon, may pambayad ka na sa akin. Sabi pa naman sa akin, pero sabi niya, hindi bali na. Di bali na. Sa nakita ko kahapon, sa aking nadam at naramdaman, nakahingi ko ng tawad sa Panginoon. Alam mo, ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Ikaw nga dapat ang bayaran ko. Ako bakit? Alam mo kasi, yung presyo ng materyales ko, doble-doble. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tingnan nyo, sabi sa Biblia, dahil sa kabutihan ng Diyos, nagbabalik loob ang isang taong makasalanan. Kaya wag nating aawayin yung mga nangungutya sa atin para sila rin maakay natin. Amen? Sa halip na sila ay ating layasan, regaluhan natin sila ng itlog na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? May dala ba kayong kandila? Okay, labas yung mga kandila nyo. Iyan ay para sa ating mga taga-osig, ang ating candlelight ngayon. Amen? Okay, labas sa mga kandila. At yan ay ating sindihan. Bigyan ng liwanag at ilaw. Ito ang kandilang simbolo ng liwanag ni Kristo. At witwinang tayo po ay daraan, o kayo ay daraan sa isang maigpit na pagsubok sa inyong sambayan. Kunin niyo ang kandilang yan. Hindi po kulto yan. Iyan po ay inspired ways ng Panginoon na kung saan sa pamagitan ng liwanag ng kandila, pagliliwanagin ni Jesus ang ating mga palaisipan. Pagliliwanagin ni Jesus ang ating kalooban. At sa pamagitan ng kandila at sa pamagitan ng ating sabay-sabay na panalangin, kapatid, anumang suliranin na darating sa ating buhay ay ating mapagtatagumpayan sapagkat ang ating Diyos ang gagawa ng mga pamaraang hindi maunawaan ng sanlibutan. God. Yahweh, dakilang Diyos na tumawag sa amin
na naglinis ng aming mga kasalanan at karumihan sa buhay. Diyos, noon, ngayon at pagpakailan pa man. Sa dakilang pangalan ni Jesus, samot dalangin namin na kung paano binigyan mo ng liwanag ang mga kandilang hawak ng aming kamay. Bigyan mo rin po ng liwanag ang mga namiminuno ng aming Santa Iglesia upang makita nilang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon sa pagbabago ng aming Iglesia. Bigyan mo po ng liwanag ang kaisipan ng bawat isang tumatawag sa banal mong pangalan. Bigyan mo po ng liwanag ang aming mga taga-usig. Ituro din sa kanila ang matuwid at katotohanan upang sila rin ay masama sa talaan ng buhay. Bigyan mo rin po ang liwanag ng aming mga sambahayan sa gitna ng mga pagsubok at bigyan kami lahat ng siglat kalakasan sa lahat sa ngalan ni Jesus. Pagayway ang ating makandila. Sabihin natin sa ngalan ni Jesus, ang liwanag na taglay ng kandilang ito ay magsisilbing liwanag sa aming kaisipan at kalooban kapag dumarating ang mapagsubok, makaramdaman, sigalot sa aming buhay. At ganoon din ang liwanag na taglay ng kandilang ito na sumasagisag sa liwanag na bigay ng aming Panginoong Kristo ay magsisilbing liwanag sa kaisipan ng bawat tao. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, pagliwanagin mo po ng ibayo ang aming isipan at kalooban upang maunawaan namin at masunod ang mga aral na ibig ipahatid sa amin ng mga nakatataas na mumuno sa aming
simbahan. Pagpalain mo po ang bawat mamamayan. Pagpalain mo po ang aming Pangulo at kanyang mga kasamahan. Bigyan siya ng ibayong kahinahunan. Bigyan siya ng ibayong karunungan sa kanyang paglilingkod sa aming bayan. Turuan mo pong matanggap niya ang lahat na kanyang naririnig sa kanyang mga tagausig bilang tulong sa kanyang pamumuno sa aming bayan. Panginoon, patuloy mo pong samahan, palakasin, at ipagkaloob muli ang ibayong kalusugan ng aming Cardinal Sin at ang kanyang kasamahang mga lingkod sa aming iglesia. Ganon din, Panginoon, pagpalain mo ang lahat na iyong tinawag na naghahayag ng mabuting balita upang anuman pagsubok ang dumating sa kanilang buhay ay kanilang mapagtagumpayan sapagkat tangi ikaw lamang, Jesus, ang nararapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngalan mo, Jesus, ang aming pupurihin, sasambahin, ngayon at magpakailanman. Ni Jesus ay may katiyakan. ay may katiyakan. Lahat kong hinihingi, Akong hihilingi, kanyang ibibigay. kanyang ibibigay. Sa ngalan ni Jesus, Ngalan ni Jesus, ako'y mananangan. ako'y mananangan. Pagkat itong aking buhay, Ito aking buhay sa Kanya'y inilaan. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Panginoon ko Diyos, Panginoon ko Diyos, na di nagmamali. na di nagmamali. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Jesus, Jesus, ako'y iyong Pupurihin ka't sasambahin hanggang libing. Sa ngalan ni Jesus, ako ay may buhay. Dugo niya at laman sa aking inialay. Oh, sa ngalan ni Jesus, lahat ibibigay. Pagkat itong aking buhay, aking buhay sa Kanya'y inilaan. awitin po natin lahat. Jesus, Jesus, ako iyong dinggin. Panginoon ko Diyos, Jesus, Jesus, ako iyong dinggin.
ka't sasambahin hanggang din. Minsan pa po natin awitin ang dalangin ito, Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Panginoon ko Diyos, oh Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Minsan pa sa nagkakaisang tinig, awitin natin ang dalangin ito. Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Panginoon ko Diyos, na di nagmamaliw. Oh, Jesus, Jesus, ako'y iyong dinggin. Pupurihin ka't sasambahin. Pupurihin ka't sasambahin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Okay, hawakan ninyong dalawang kamay ang inyong mga kandila. Titigan nyo at you can wish one prayer. Mag-isip kayo ng isang mahalagang bagay na ibig nyong ipagkaloob sa ng Panginoon bilang gantimpala sa ating pananatiling tapat sa Kanya sa gitna na mapagsubok nating dinaraanan. Tatandaan nyo ang mabuting balita. Hindi kulto ang ating mga ginagawa. They are God's inspired ways. Mga pamamaraang o diyog ng Espiritu ng Panginoon na may batayan sa banal na kasulatan. And so wish for something important. Ibulong nyo na lang sa Panginoon. At sa bilang kong 3 sabay-sabay nating patayin ang apoy ng ating mga kandila. Pagkatapos na kayo ay makapag-wish. And my wish is that all your wishes tonight will be answered by God our Father. Lakasan niyo, amen. Amen! 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Okay, pakibabangin yung mga kandila. Pakibabangin yung mga kandila. Taasan yung dalawang kamay na malaya. Sigawin nyo, kamay na malaya. Kamay na pinagpala. Ng Diyos na dakila. Kung ang kandila ay pinagpapala, ang kamay ko rin, higit sa lahat, dadaluyan ng biyaya, pagpapala ni Yahweh El Shaddai sa araw-araw sa ngalan ni Jesus. Maniwala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, tapos muli ang inyong kamay. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang aking makamay ayon sa iyong pangako ng sinumang sa iyo'y manalig at manampalataya
bibigyan mo sila ng mga tanda. Sa pangalan mo, ang kanilang makamay ipapatong sa may makaramdaman at ang may karamdaman ay iyong pagagalingin. 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 Amen. Okay. Ipuin nyo ang parte ng katawan nyo na may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Kung wala kayong karamdaman, hipuin nyo ang inyong ulo upang bigyan kayo ng katalinuhan na galing sa Panginoon. Isigaw nyo, talino. Lakasan nyo. Baka dumating dyan si talino. Sigaw nyo, talino. Nabigay ni Kristo ngayon ay tinatanggap ko. Buhat ngayon, malalaman ko ang pamamaraang o diyok ng Espiritu Santo at siyang susundin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang inyong madalalahan, ang inyong mga handbags, muli ang inyong payong, inyong kandila, your passports. Talagang pupunta kayo sa ibang bansa? Mabuti yan, mawalan kong trabaho dito. Okay. Kung kayo pupunta sa ibang bansa, abay, kumuha na kayo ng passport next week.